Hey, magandang gabi pong muli mga kapatid, mga kasama, kaibigan sa ating daily live devotion. Ito po ay pagpapatuloy ng araw-araw nating ginagawa at tayo ay nandito pa rin sa Touching Lives Christian Church dito po sa Santo Tomas, Batangas. Atin po itong araw-araw na ginagawa, daily live devotion, at tayo pong ating pong pag-aaral na ginagawa ay tumatakbo na sa loob ng 2 taon. Nasimula po tayo sa Genesis chapter 1 at ngayon po ay tayo ay nasa Isaiah chapter 24 na. Ginagawa po natin ito ng mas malawak. Dati ay nasa online na group lamang, pero ngayon ay naka-live tayo para mas maraming makarinig, pakinig ng salita ng Panginoon. At sa pamamagitan nito ay maraming makaunawa at mapagpala ang buhay gamit ang mga salita ng Panginoon. So tayo pong sa gabing ito ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa chapter 24 verses 6 to 7. Yan po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ngayon, nawa ay maka-join ang marami nating kaibigan at mga kasama para sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral. Okay, so salamat po muli mga kapatid. Tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan po ninyo ako. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli sa iyong pagsama sa amin sa gabing ito, sa napakadakilang gabi na ibinigay mo sa amin upang makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan, at patuloy mo kaming turuan, Ama, sa pagtalakay sa mga salitang ito, at ito po'y maunawaan at mailapat sa buhay ng bawat isa. Amin pong patuloy na tinatagubilin sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Kagaya ng nabanggit ko kanina, tayo po ay nasa Isaiah chapter 24 verse 6 to 7. Tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral. Ang ating tinatalakay ay Isaiah chapter 24, at generally ang kabanata pong ito ay sumasakop sa propesiya ni Propeta Isaiah hinggil sa gagawin ng Diyos na paparusa sa buong mundo dahilan sa kanilang pagkagumon sa kasalanan, sa pagsuway, at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, at marami pang mga bagay na ginagawa nila na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Magandang gabi, Irene. Salamat sa iyong pagsama uli. Hintay pa natin yung iba, pero tayo magpapatuloy sa ating discussion. At ang tinatalakay dito sa chapter 24 ay tumutugma sa mga ipinapahayag sa aklat ng pahayag, at sa ganun din sa Matthew 24, na kung ating uunawain, ito ay sumasakop doon sa tinatawag nating end times o yung mga propesiya para sa huling panahon, kung saan ang buong mundo ay gugunawin o sisirain ng Panginoong Diyos. Itatapon niya at uubusin niya ang lahat ng masasama dito sa mundo. Ito ay bilang kaparusahan sa ginawang pagsuway sa kanya ng mga tao. Ayan, ito yung tinatawag din nating Great Tribulation na binabanggit doon sa aklat ng pahayag. Ayan. Okay. So atin po ipagpatuloy ang ating talakayan sa gabing ito. Nandito po nga tayo sa talatang 6. At ang sabi dito, kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa, kaunti lamang ang matitira sa kanila. Sasalin sa King James, therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. Magandang gabi, Sister Ana. At si Pastor Ferdy, magandang gabi po, Pastor Ferdy. Salamat po at napadaan kayo sa ating live devotion. Kumusta po kayo dyan sa Cagayan? Ang talatang ito ay nagpapahayag ng magiging katuparan ng gawain ng Diyos sa pagsumpa sa daigdig. Binabanggit dito na susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao. Sa King James Version ay ginamit ang mga salitang ang sumpa ay lalamon sa lupa o sa daigdig.
Sumasakop ito sa kaparusahan na ibibigay ng Diyos sa mga tao at sa buong daigdig dahil sa kanilang mga pagkakasala at mga kasamaan. Magdudulot ito ng pagkabawas ng mga naninirahan sa lupa. Pagkabawas na halos ang matitira ay iilan lamang, halos mauubos ang lahat ng mga tao sa lupa. Sa panahong ito ay kaunti lamang ang matitira sa kanila. Ang salitang sumpa na binabanggit sa talatang ito ay resulta ng paglabag ng mga tao sa mga batas ng Diyos. Ito ay hahantong sa malawakang pagdurusa at pagkawasak. Ang propesiyang ito ay bahagi ng isang malawak na propesiya kung saan si Isaias ay naghatid ng mensahe mula sa Diyos tungkol sa paghatol at pagpapanumbalik. Welcome muli kay Pastor Claude. Kanina lang ay magkasama kami dito sa church. So salamat Pastor sa iyong pagsama ulit. Sa panahon na isinulat o ipinahayag ang propesiyang ito, ang mga tao ng Israel ay tumalikod sa Diyos at nahulog sa kasalanan at idolatry. Ang talatang ito'y sumasakop sa isang kahindik-hindik at nakakatakot na kahihinatnan ng kanilang pagsuway at ang kaparusahan na sasapit sa kanila. Muli ang sumpa na binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Kumakatawan ito sa espiritual na mga kahihinatnan ng kasalanan, habang ang lupa na nilalamon at ang mga naninirahan dito ay nasinusunog ay sumasagisag sa pagkawasak at pagdurusa ng bunga ng pagsuway. Pansinin natin dito yung paggamit sa lupa. Yung lupa ay nilalamon o kinakain ng mga malings ng mabibigat na sitwasyon na mangyayari sa mundo. So pwede nating isaisip dito yung mangyayaring mga lindol, earthquake, at magkakaiba-iba yung anyo ng lupa, mawawasak ang mga lupain at ito'y magiging dahilan ng pagkawasak ng iba't ibang istruktura at syempre yung pagkamatay ng mga taong naninirahan sa lupa. And then may binabanggit dito na yung pagkapahamak ng mga naninirahan dito. So yan ang magiging resulta. Alam nating lahat kung ano ang nangyayari pagkakaroon ng mga lindol at even yung pagsabog ng mga bulkan. Maraming mga uri ng lupa na nababago o naiiba dahilan sa mga pagyanig na nangyayari at iba't iba pang hindi ka nais-nais na sitwasyon o resulta nito. May binabanggit sa talata na may ilang lalaking maiiwan o may mga taong maiiwan. Ito ay tinatawag na remnant. Sa buong Biblia, palasak sa atin yung salitang remnant. At ito ay tumutukoy doon sa mga Israelita o mga Hudyo na maiiwan na sa huling panahon ay ililigtas ng Diyos. Sila yung mga maiiwan sa dulo ng talata na nagmumungkahin ang paghatol ay magiging masinsinan at mahigpit. Sabihin, very focused, concentrated ang Diyos ay gagawin niyang paghatol sa mga tao. At dahilan sa paghatol na ito, sa kabigatan nito, ang maiiwan lamang sa mundo ay iilan lamang. At ito yung tinatawag na remnants. O sa ibang salin o sa ibang pagkakataon, tinatawag na remnants of Israel. Sasalain ang lahat ang mga maiiwan at ang tanging mga taong may katotohanan sa pananampalataya sa kanilang puso ang mga maiiwan lamang, yung mga totoong mananampalataya o yung totoong lalapit sa Panginoong Diyos. Ang mga maiiwang ito'y manunumbalik at magpapasakop sa pagkalinga ng Panginoong Diyos. Muli, ang mga kapahamakang ito ay simbolo ng pagkawasak at pagdurusa na darating bilang resulta ng kasuklam-suklam na pagsuway ng tao sa harapan ng Diyos. Lahat ng mabibigat na mangyayari sa kapanahonan ito ay resulta ng katigasan ng ulo ng tao. Yung kawalan ng pananampalataya, yung ignore sa Diyos sa kanyang mga pangaral, sa kanyang mga panawagan sa atin. Bandang huli, ating mararanasan ang lahat ng mga kabigatan at resulta ng katigasan ng ulong ito. Binibigyang diin sa talatang ito ang kabigatan ng resulta ng pagtalikod sa Diyos at ang hindi maiiwasang mga kahihinatnan na dulot ng pagsuway. Ang imahe ng lupa na nilalamon ng sumpa at ang mga naninirahan dito ay sinusunog ay naglalarawan ng kalubhaan ng paghatol nasasapit sa mga tao.
Muli, ang talatang ito ay refleksyon ng mas malawak na konteksto ng aklat ni Isaias na naglalaman ng halo-halong mga mensahe ng paghatol at pagpapanumbalik, judgment and restoration. Sa buong aklat, binabalaan ni Isaias ang mga tao sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, ngunit nagbibigay din ng pag-asa para sa pagpapanumbalik at pagtubos, restoration and redemption. Muli, magandang gabi kay Sister Jane from Mabini, Batangas. Magandang gabi po. Sa literal na interpretasyon ng talatang ito, binibigyang babala ang mga tao ng Israel tungkol sa malalang kahihinatnan ng kanilang pagsuway. Ngunit nag-iiwan din ito ng pagpapahiwatig ng plano ng Diyos sa hinaharap na pagpapanumbalik. Sa buong pag-aaral natin sa aklat ng Isaiah, ating makikita ang isang sentrong tema, yung pagpaparusa ng Diyos sa mga tao. Subalit sa dulo nito, laging may iniiwan siyang pasubali o kaya ay kasiguraduhan din na ipapanumbalik niya ang mga tao. Yung pagmamahal ng Diyos ay inilalarawan sa pamamagitan ng kanyang muling pagtubos sa mga tao. Mayroong sitwasyon na siya napaparusahan ang mga tao, subalit hindi nawawala yung sitwasyon na muli silang tatangkilikin ng tao. Muli silang iaangat buhat sa pagkaranas nila ng mga kagipitan, ng kaparusahan at mga pangit at mabibigat na sitwasyon. Sa dulo ay makikita at mararamdaman ng mga tao kung anong klaseng pagmamahal at pagmamalasakit mayroon ang Diyos. Dahil sa kabila ng kanilang pag-ignore, ng kanilang hindi pagsunod sa Panginoong Diyos, sa kabila ng kaparusahan na kanilang natanggap, ay mayroon at mayroong maiiwanan sa kanila. At ito'y larawan ng buong Biblia. Simula pa nung unang panahon, sa panahon pa ng Genesis, mayroon at mayroong iniiwanan ng Diyos para siyang magpatuloy ng lahi at pagpatuloy na manguna, sumamba at magpuri sa Panginoong Diyos. At iyan ay nangyayari pa rin hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Mayroong mga simbahan na nawawala, na nagsasara o kaya ay nagkakaroon ng matinding problema at nawawala ang mga miyembro. Pero ang isang bagay na nakikita natin, laging mayroon at mayroon ding iniiwanan ang Panginoon sa mga simbahan na yan upang magpatuloy sa mga susunod na panahon. At ang panahon na yan ay ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang magiging sitwasyon at kung paano niya ito ipapatupad. Ang mga binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa iilang matitira na tinatawag na remnant sa unang bahagi ng aklat na ito. Kung ating matatandaan sa kabanatang 7, ipinakilala ang isang anak ni Isaias na nagngangalang Shear-Yashub, isang pangalang Hebreo na nangangahulugang ang nalabi ay babalik, the remnant shall return, na isang simbolismo ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah na ang mga malalabing mga tapat ay ang makakaligtas sa kaharian. Gaano man yung kaparusahan na ilalapat ng Diyos, merong maiiwan. There will be remnants of these people, of this generation. At itong mga malalabi na ito ay makakaligtas. Sila'y manunumbalik sa Panginoong Diyos at ililigtas. Bilang karagdagan, sa literal na konteksto nito, ang talatang ito ay nagdadala din ng mas malawak na simbolo at espiritual na mga implikasyon. Ito ay nagsasalita sa pangmalawakang katotohanan na ang mga makasalanang aksyon ay may kahihinatnan sa huli. There will be results of our sinfulness at lahat ng ating paglaban sa Panginoong Diyos. Lahat ng nagpapakasasa sa kasalanan ay haharap sa paghuhukom. Ang pagkasunog at pagkawasak na inilarawan sa talata ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng mapangwasak na kalikasan ng kasalanan at ang pangangailangan ng pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Simula pa ng unang panahon sa Genesis chapter 2, alam na natin at nakita kung anong epekto ng kasalanan sa atin.
wawasakin ang ating pagkatao, ang ating relasyon at connection sa Diyos. At hanggang sa kasalukuyang panahon, ganito pa rin ang agenda ng kasalanan. Nakakalungkot lamang dahil bakit maraming tao na nahuhumaling pa rin sa paggawa ng kasalanan. Ayan. So, ang isang dahilan bakit tayo may ganitong pag-aaral para lalo tayong matuto, lalo nating maunawaan ang mensahe ng banal na kasulatan ng Biblia at makaiwas tayo sa pagpapatuloy sa paggawa ng mga kasalanan. Kaya napakaganda na maraming tao na nakakapanood, nakakapag-view ng ating mga ginagawang ito. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay nagpapahayag ng paalala at babala laban sa mga pagkakasala at kawalan ng pagsunod sa Diyos at ang mga epekto nito sa tao at sa lupain. Gayun din ang plano ng Diyos na ibalik sa kaniyang kawan ang mga taong maiiwan at susuko sa kaniyang kapangyarihan at otoridad. Lahat ng taong susuko, magpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay ililigtas ng Panginoon. Muli, ang mensaheng ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga Israelita. Sa halip sa pangkalahatan ng tao sa mundo, anuman ang lahi at kalalagayan sa lipunan, gaya din ng binabanggit sa mga naunang talata. Walang makakaligtas kay Yahweh. Ang kanyang kaparusahan ay ilalapat sa lahat ng uri ng tao. Mayaman, mahirap, alipin, Panginoon, may mga nagpapautang at nangungutang. Lahat ng uri ng tao, ikaw man ay ganoon kayaman, ganoon ka man ka-impluwensya, ay siguradong lalapat sa iyo ang parusa ng Diyos. Pero siyempre, iba yung sitwasyon sa ating kapanahonan kung ikay mananampalataya na. Kung ikay Kristiyano na, hindi na lalapat sa iyo ang kaparusahan ng Diyos. Ayan. Okay, so yun po ang napakagandang mensahe ng talatang 6 na ating pinag-usapan. So tuloy po tayo sa talatang 7, Isaiah chapter 24 verse 7. Ang sabi dito, mauubos ang alak, malalanta ang ubasan, ang mga nagsasaya'y daranas ng kalungkutan. The new wine mourn, the vine languish, all the merry-hearted do sigh. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagkawala o pagkaubos ng alak dahil sa pagkamatay ng mga ubasan. Sa dulo, ang mga karanasan ng kalungkutan ay mararanasan. Bakit mangyayari ito? So sa mga nakaraang talata at kabanata, ang ubas o ubasan ay isa sa sentrong hanap buhay ng mga tao sa Israel. Nagtatanim ng ubas at pag umani na, ito ay gagawing alak, pipisain para yung katas ay maging alak. Ayan. Subalit sa sitwasyon na ito, binabanggit dito mauubos ang alak at malalanta ang ubasan. Well, ito'y nagpapakita na dahil nasira ang lupain at pinarusahan sila ni Yahweh, hindi na makakatubo ng ayos yung mga ubas. At yung mga ubas na nabubuhay dati, mangangamatay na. At dahil nangamatay na, wala ng bunga ng ubas na lalabas. At ang resulta, mauubos ang alak at pati ang hanap buhay at kayamanan ng mga tao. Sa King James Bible, binanggit ang mga salitang ang bagong alak ay magdadalamhati. Ito ay nangangahulugan ng isang panahon ng lubos na pagkawasak at kawalan ng kagalakan, kung saan kahit ang pag-aani ng alak na kadalasang simbolo ng pagdiriwang ay mawawala dahil sa malawakang pagkawasak at pagdurusa. Nagpapakita ito na parabang ang mismong lupa ay nagdadalamhati dahil sa tindi ng paghatol ng Diyos sa mga tao at nais na ipahiwatig na wala ng pagdiriwang o kaligayahang matitira. Tanging kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ito ay isang mahalagang paglalarawan ng isang tigang at malungkot na lupain na walang natitirang mapagkukunan ng kaligayahan o kasaganaan. Totally magiging desolated yung lupa ng mundo na binabanggit dito. Wala nang tutubong halaman, wala nang mabubuhay na mga pinag-aanihan. At dahil ganun ang mangyayari, wala nang aanihin at wala nang kikitain o wala nang magiging hanap buhay ang mga tao. At siyempre, ang magiging resulta nito ay kahirapan at patuloy na pagdating doon sa
kapangitan ng buhay, sila'y mangangamatay. Yan ang resulta. Magandang gabi po, Ate Josie Cabanillas from Antipolo City. Ang mga salitang mauubos ang alak ay katumbas sa King James ng pangungulila ng bagong alak. The new wine will mourn, na naghahayag ng pagkasira o pagkawala ng mga pagkakaloob ng Diyos sa kanilang kabuhayan. Sa panahon ng Biblia, ang bagong akla, ang alak at ang baging, the vine, ay hindi lamang mahalagang pinagmumulan ng kabuhayan, ngunit mayroon din silang kultural at espiritual na kahulugan. Ang larawan ng baging at ang bunga nito ay kadalasang sumasagisag sa pagkamayabong, kasaganaan at mga pagpapala ng Diyos sa kaniyang mga tao. Sa makatuwid, ang pagluluksa ng bagong alak at ang paglalagas ng puno ng ubas ay kumakatawan sa pagkawala at pagkasira ng mga pagpapalang ito sa ilalim ng paghatol ng Diyos. Ito ang sadyang mangyayari dahil nga sisirain ng Diyos ang mundo, mawawala na yung mga hanap buhay. So maghihirap ang mga tao. Yung ginamit ditong pagkasira, bakit yung ubasan ang ginamit at yung alak? Kasi yun ang sentrong ekonomiya sa kapanahunan ng Israel. Sa panahon natin ngayon, pwedeng yung mga bansa na vineyard pa rin or grape pa rin ang hanap buhay, ganun ang mangyayari. Pero dito sa Pilipinas, bihira naman dito ang nagtatanim ng ubas. So yung mga industrial economies natin, yung mga pabrika, iba't ibang ekonomiya, yan ang mawawasak. So simbolismo yung paggamit doon ng vineyard o ng ubas. Pero ang pinapatukuyan nito, ang lahat ng pinagkukunan ng mga tao, ang lahat ng kanilang inaasang ikakabuhayan ay mawawala. Wawasakin ito lahat ng Diyos. Ang simpleng dahilan dahil kinalimutan nila na ang Diyos at doon sila umasa sa kanilang mga hanap buhay na ganon. Naging materialistic ang mga tao at nawala ng totoong pananampalataya sa Kanya. Ang mga pariralang, ang mga nagsasaya'y daranas ng kalungkutan. Sa King James, ito equivalent sa lahat ng masayang puso ay nagbubuntong hininga. And lahat ng masasayang puso ay nagbubuntong hininga, ay higit na nagbibigay diin sa epekto ng paghatol sa mga tao na minsan ay nakatagpo ng kagalakan at kaaliwan sa ganaan ng puno ng ubas at ng ani nito. Yung nararanasan nilang kaunlaran dati ay mawawala sa panahong ipatupad ng Diyos itong paghatol na ito. Ang mga salitang maligayang puso ay tumutukoy sa mga dating masaya at walang pakialam, ngunit ngayon ay puno ng kalungkutan at panagoy. Naghahatid ito ng matinding kalungkutan at pagkawala dahil ang pinagmula ng kanilang kaligayahan ay inalis na sa kanila. Magandang gabi at welcome kay Chelamea from San Roque sa Avant-Garde. Muli, ang temang ito ay nagsasaad ng mga kahihinatnan ng kasalanan at paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay paulit-ulit na binabanggit sa aklat na ito ng Isaiah at sumasakop sa tema ng paghatol ng Diyos at ang mga kahihinatnan ng pagsuway. Very common ito, no? Ang pagsuway sa Diyos ay mayroong karampatang resulta o kaparusahan kung anong naaayon sa kalooban at kaparaanan ng Panginoong Diyos. Ang pagkawasak ng puno ng ubas at ang pagluluksa ng bagong alak ay nagsisilbing makapangyarihang mga simbolo ng pagkawasak na dumarating sa mga tumalikod sa Diyos at lumayo sa kaniyang mga pamamaraan at tagubilin. Ito ay nagsisilbing isang mapanlinlang na paalala ng mapangwasak na kalikasan ng kasalanan at ang hindi maiiwasang mga kahihinatnan ng pagtanggi sa otoridad ng Diyos. Ang mga binabanggit sa talatang ito ay nagsisilbing babala sa mga tao ng Israel at sa lahat ng mga bansa tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang
paghihimagsik. Hindi lamang ito tumutukoy sa Israel, kundi sa buong mundo. Universal ang sakop ng mga propesiya na ito. At ito ay sumasakop sa iba't ibang tao sa lahat ng mga bansa sa panahon natin ngayon. Hindi natin alam eksakto kung kailan ito mangyayari. Ang Diyos ang nakakaalam ng bagay na ito. Muli, ang binabanggit sa talatang ito ay nagsisilbing babala sa mga tao ng Israel at sa lahat ng mga bansa tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang paghihimagsik. Ngunit nagtataglay din ito ng pag-asa ng tuluyang pagpapanumbalik at pakikipagkasundo sa Diyos. Ang talatang ito sa makatuwid ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kahalagahan ng pagpapanatili ng isang tapat na kaugnayan sa Diyos at ang malalang kahihinatnan ng paglihis sa kaniyang mga landas. Pagkakaroon ng tapat na kaugnayan, relationship with God, isa sa pinaka-importanting bahagi ng buhay natin ay ang magkaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos. O ito'y sumasakop din sa gawain ng pananampalataya sa Kanya. At ang resulta ng pananampalataya ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito sa kalahatang mensahe ay nagpapahayag o nagdadala ng walang hanggang paalala sa kalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos at ang mga kahihinatnan ng pagtalikod sa kanyang biyaya at mga pagpapala. So alam nating lahat, simula pa ng ating naging pag-aaral, ating kahit dun sa discipleship natin, ating tinalakay kung ano yung epekto ng katapatan sa Diyos at paggawa ng mabubuti sa Kanya. At gayon din, ano ang epekto ng pagkawala ng pananampalataya sa Kanya at hindi pagsunod sa Kanyang mga daan, sa Kanyang mga pamamaraan. Ito ay ang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Okay, para sa huling talata natin sa gabing ito, ang talatang 8. Ang masayang tugtog ng tamburin ay hindi na maririnig. Titigil na ang ingay ng mga nagsasaya na mapaparam ang masayang tunog ng alpa. Ang talata namang ito ay nagpapahayag ng ganap na kawalan ng kagalakan at pagdiriwang na inilalarawan ng mga imahe ng masayang tugtog ng tamburin. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na ito maririnig. Ang tamborin na isang uri ng instrumento na ginagamit sa mga pagdiriwang. Sa mga local churches ngayon, may tinatawag tayong tamborin dance at ito ay ginagamit nila sa kanilang normally ay sa pag-awit o kaya ay sa pagsayaw. Sa talatang ito, pinapahayag na ang tugtog nito ay hindi na maririnig. Nagpapahiwatig ng isang panahon ng matinding kalungkutan at pagkawasa kung saan walang puwang para sa kaligayahan o kasiyahan. Nakakalungkot ang sitwasyon na to, wala ka nang maririnig na magandang awitan, wala na yung pagbagsak ng tamburin, wala na yung mga kalansing. Yan. Inilalarawan nito ang isang malungkot na kinabukasan kung saan kahit ang pinakamasayang gawain ay mawawala dahil sa nalalapit na kalamidad. Parang yung mga tao wala nang iisipin kung hindi makaligtas sa kalamidad. Kaya lang hindi na niya ito malalampasan dahil ito talagang itinakda ng Panginoong Diyos. So naandoon ka tindi yung pag-aalala na sa mga mangyayari sa tao. Subalit na andoon yung direksyon, yung pamamaraan ng Diyos na ibagsak ang parusa sa mga taong sumusuway sa Kanya. Paano ang mga mananampalataya sa panahon na to? Alam nating lahat na dahil meron tayong rapture of the church, yung totoong mananampalataya iaalisin ng Panginoon dito sa lupa at dadalhin sa Kaniyang kaharian. Habang nangyayari itong tribulation period, ang mga mananampalataya ay nandun kasama ng Panginoong Hesus sa lupa. Doon pa lang ay natupad na ang pangako ng kaligtasan na ipinangako sa Biblia, John 3:16, Ephesians 2:8 and 9, Titus chapter 3, napakarami pang ibang mga verses sa Romans chapter 8 at kung ano-ano pa. Okay, nauna sa talatang ito ang paglalarawan ng laganap na pagluluksa at panaghoy habang ang lupa ay nagdadalamhati at nalalanta. So ito yung binanggit doon sa talatang 7.
Sa talata naman ito ilinalarawan ang pagwawakas ng kasiyahan o mga kaaliwan at mga pagdiriwang. Ang pagtigil ng musika at pagdiriwang ay kumakatawan sa kawalan ng kagalakan at sa harap ng paghatol. Sa sinaunang Israel, ang musika at sayaw ay mahalagang bahagi ng kanilang kultural at relihiyosong buhay. At ang pagtigil ng mga aktibidad na ito ay magiging tanda ng matinding pagkabalisa at pagdalamhati. Ang alpa, sa partikular ay kadalasang ginagamit sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kaya ang pagtigil nito ay isang makabuluhang simbolo ng espiritual na pagkawasak na sasapit sa lupa. Hindi na nila na magawang magsaya o magdaos ng pagpupuri dahil sa ang nagiging pangunahing kaisipan nila ay makatakas sa mga paghihirap at sa kaparusahan na ginagawa ng Diyos. Anyway, sinabi sa mga naunang talata, wala silang pupuntahan, hindi sila makakatakas. Ano man ang gawin nila, saan man sila pumunta, mararanasan ang paghahatol at pagpaparusa ng Diyos. Doon ito sa mga hindi mananampalataya, syempre. Higit pa rito, ang katahimikan ng tamborin at alpa ay sumasagisag sa pagtalikod sa Diyos. Ang kawalan ng musika, sa talatang ito ay makikita bilang isang pagtutulad sa kawalan ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Noon at hanggang sa ating kasalukuyang panahon, ang musika ay lagi nang kasama sa mga gawain ng pagsamba. Napakalaki ng epekto nito sa isang gawain ng pagsamba, at kapag ito'y nawala, ang musika ay o awitin ay nawala, kakaiba, parang hindi na-i-enjoy ng mga tao. Kaya may mga ibang church, alam nyo, ang pinagtutuunan ng pansin yung music o yung worship service. Pero hindi po dapat ganon. Dapat ang pagtuunan ng bawat isa, yung paghahayag ng mensahe ng salita ng Panginoon. Dahil yun ang pinakasentrong mahalaga at kailangang marinig or maipaunawa sa mga miyembro ng isang simbahan. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang paghatol ng Diyos sa mundo bilang resulta ng kasalanan ng tao at pagrirebelde sa mga batas at utos ng Diyos. Sa konklusyon, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakakapukaw na talata na nagsisilbing babala sa mga kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway. Ang pagtigil ng musika at pagdiriwang ay sumasagisag sa pagkawasak ng espiritual na kahungkagan na darating sa mundo bilang resulta ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay nagsisilbing isang matinding paalaala ng pangangailangan na bumalik sa Diyos at hanapin ang kaniyang mga daan upang hindi tayo makaharap sa katulad na kapalaran ng mga naninirahan sa lupa at sa iba't ibang lugar dito sa mundo. Okay, so pansamantala, hanggang dyan lang po muna ang ating talakayan. Nawa yung ating tinalakay na 6, 7, and 8, ito'y tumutukoy sa pangkalahatan sa pagpaparusa pa rin ng Diyos. At sa pagkakataong ito, mawawala na yung kaligayahan na nararanasan natin sa mundo. Sa kapanahunan ngayon, ang isa sa pinapagtuunan ng pansin ng mga tao ay yung pagpapakasaya, pag-i-enjoy sa buhay nila, kasi sabi nila ay minsan ka lamang daw mabuhay kaya magpakasaya ka na. Subalit sa kabila ng kanilang pagpapakasaya ay hindi nawawala ang paghatol ng Diyos, at ang paghatol ng Diyos ay mangyayari. At pagdating ng panahon na yan, yung kasayahan na ating nai-enjoy ngayon ay mawawalang lahat. Sa halipawang sakit, pawang pagdurusa ang mararanasan natin. So ito ay isang balansing pagtuturo at pag-aalala sa ating lahat na habang tayo ay nagpapakasaya sa buhay sa mundo, wag nating kakalimutan ang doon sa bahagi ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Yung pagbabahagi ng Ebanghelyo, yung pagtuturo sa mga tao na alam nating mapapahamak at dadalhin sa impyerno, yung patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung pagsama sa iba't ibang gawain sa simbahan. Ang lahat ng iyan ay mga gawain na pinagagawa sa atin ng Diyos. Pero kagaya nga ng ating natalakay nung unang panahon, nung unang mga araw,
Ang lahat ng yan ay secondary activities. Ang pinakamahalaga ay ma-establish ang relationship natin sa Panginoon. Tayo ay magkaroon ng totoong pananampalataya sa Kanya at sa pamamagitan ng pananampalataya na ito ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kasiguraduhan na sa langit tayo pupunta sa panahong kukunin tayo ng Panginoon. Paano ba ito gagawin ng bawat isa? Napakasimple lang po ng pamamaraan. Wala nang iba pang panalangin o anumang mga bagay na ating gagawin. Sa halip, ibibigay lang natin sa Panginoon ang ating puso, ipagkakatiwala at kausapin mo lang siya sa pamamagitan ng pananalangin na Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang buong buhay ko, ipinapaubaya ko ito sa iyo, ako'y nananampalataya at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buong buhay ko. Yun lamang po, makikita at mauunawaan ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, ng mananampalataya sa Kanya. At ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang magbibigay ng kaligtasan na hinahanap ng bawat isa. Again, hindi po ito sa usaping salita lamang nasasabihin mo ang mga bagay na yan. Kung hindi ito ay naaayon sa laman ng puso mo, hindi po natin maloloko ang Diyos. Alam ng Panginoon ang laman ng ating puso at siya lang ang nakakaalam kung totoong kinilala mo siya, kung ikay totoong Kristiyano. Sa mga ibang tao na nanditong kasama natin, nawa ay mayroon tayong kasiguraduhan sa bagay na ito. Kung wala pa naman tayong kasiguraduhan ng kaligtasan, ito na yung pagkakataon. Pagkatapos ng ating discussion na to, umupo ka saglit, tumahimik at kilalanin mo ang Panginoong Diyos sa puso mo. Again, totoong pagkilala, totoong pananampalataya. Yun namang mga nakakasigurado na ng kaligtasan, ito naman ang pagkakataon ninyo para ipahayag din sa ibang tao ang kaligtasan na yan. Ituro ang ebanghelyo, ipaunawa ang kahalagahan ng pananampalataya sa ibang tao na siyang makakapagligtas sa mga buhay o sa mga kaluluwa natin na mapapahamak sa impyerno. Tayo pong lahat ay may misyon na gawin ang mga bagay na ito. Meron tayong social media, meron tayong iba't ibang platform na ginagamit. Sa lahat ng platform na ginagamit natin, ating gamitin ito ayon sa kaluguran at sa ikararangal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Huwag lang puro post ng kung ano-anong mga bagay. Sa halip, samahan natin ng post ng tungkol sa pananampalataya, tungkol sa Ebanghelyo at sa Gospel. Huwag po nating ikahiya ang Ebanghelyo. At sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, hindi niya ikinakahiya ang Ebanghelyo kasi ito ang magiging daan sa kaligtasan ng lahat ng tao. Una ay ang mga Hudyo, sumunod ay ang mga Hintil. So tayo pong lahat ay maging instrumento ng ganitong gawain. Ang ating mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, kamag-anak, lahat ng mga taong nakakasama natin, ating hingin sa Panginoon ang kalakasan at karunungan sa mga bagay na yan. Okay, maraming salamat ulit mga kapatid sa pagsama ninyo sa gawaing ito, sa gabing ito. Nawa ay lagi kayong makasama sa ating pag-aaral at patuloy na lumawak ang kaalaman. Muli po, kung mayroon kayong mga katanungan hinggil sa Biblia, hinggil sa ating pinag-aaralan, huwag po mag-aatubiling magtanong at ito po ay ating sasagutin sa abot ng ating makakaya at syempre sa biyaya at gabay ng Banal na Espiritu na mula sa kaniyang mga salita sa Biblia. Salamat mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa pagwawakas ng ating panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli sa gabing ito, sa iyong pagsama, paggabay sa amin, pagbibigay ng karunungan upang patuloy kaming makapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon, at patuloy na gabayan sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, sa kung saan mang lugar naroon ang aming mga kasama at kapatid na nakasama sa gawain pong ito. Ikaw pa magbigay ng pagpapala ng proteksyon sa kanila. Ikaw pa nakakaalam ng eksaktong sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo po kami, patnubayan mo po kami at gabayan at ikaw ay aming patuloy na mapaglingkuran sa bawat sandali. Salamat po dakilang Diyos, para sa iyo po ang karangalan, ang kaluwalhatian at ang lahat ng pasasalamat. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po uli mga kapatid. See you tomorrow. Araw-araw po ito, alas 7 ng gabi. Hanggang ito tayo natapos ngayon 7:39. Ang schedule po natin ay 7 to 8. Eksakto po tayo nagsisimula ng alas 7 ng gabi. Maraming salamat po. God bless everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you tomorrow.